Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nung ako'y nag-aaral pa lamang sa kolehiyo ng filosofiya, meron pong isang prinsipyo na tinuturo sa amin, na turo ni Santo Tomas de Aquino, na hindi ko makalimutan. Sa Latin, sinasabi, quid quid recipitur ad modum recipientis recipitur, na ibig sabihin, anumang tinatanggap ng isang tao ay ayon sa paraan at kakayahan ng tumatanggap. Halimbawa, iisa lamang ang patak ng ulan na bumabagsak, pero iba-iba ang natatanggap ng isang baso, ng isang timba, at ng isang malaking tangke. Dito mga kapatid, hindi nabago ang ulan. Ang nagkaiba ay ang lalagyan. At ganyan din ang salita ng Diyos na ibig sabihin ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Iba-iba ang ating pagtanggap ng salita ng Diyos. Iisang salita lamang, pero hindi pare-pareho ang ating pagtanggap dito. Hindi po dahil namimili ang Diyos ng kanyang pagbibigyan ng kaunawaan, kundi dahil magkakaiba ang kalagayan ng ating mga puso. Despite the Lord giving His Word to all of us, we all have different receptivity to God's Word. Kaya sa ating Ebanghelyo, nagtanong ang mga alagad, bakit po kayo nagsasalita sa pamamagitan ng mga parabola? At tignan ang sagot ni Jesus. Ang talinghaga ay hindi para itago ang katotohanan. Kabaliktaran pa nga. Ipinapakita nito ang kalagayan ng ating mga puso, tayong mga nakikinig. The disciples asked Jesus why he was speaking in parables. But Jesus answered that the parables actually show us how our heart receives what the Lord gives. Kaya mga kapatid, sa taong bukas ang puso sa Diyos, ang mga parabola ay hindi lamang kwento. Ito'y nagiging pagpapahayag ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Pero sa taong sarado ang puso, ang parabola ay isang kwento lamang. Maganda, nakakaaliw, pero hindi nakababago ng ating buhay. Kaya dagdag ni Jesus, sinasabi niya, blessed are the eyes because they see, and your ears because they hear. Hindi niya sinasabi dito, mapalad ang mga matatalino. Ang sinasabi niya dito ay mapalad ang mga matang nakakikita at pusong nakauunawa. Kaya mga kapatid, dito hindi sapat lamang ang makakita at makarinig. Kailangan ng isang pusong bukas sa Diyos. Brothers and sisters, it is not sufficient that we only see and hear the Word, but most of all, let us have a heart that is open to the Lord. Ito rin actually ang mensahe ng ating unang pagbasa. Sinabi doon, two evils have my people done. They have forsaken me, the source of living waters. They have dug themselves cisterns, broken cisterns that hold no water. Bakit hindi nila naririnig ang Panginoon? Ito'y dahil hindi dahil tumigil ang Diyos sa pagsasalita, kundi dahil iniwan nila ang tunay na pinagmumulan at bukal ng tubig. Ang meron lamang ang mga tao ay isang basag na lalagyan. May butas,
kaya tumatagas ang salita ng Diyos. At hindi ba't ganoon din tayo minsan, kapag ang ating puso ay napuno ng labis na pagtitiwala sa sarili o anumang makamudong bagay. Dito, unti-unting humihina ang ating kakayahang marinig o ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi po lamang tungkol sa kaalaman. Mas mahalaga ang karunungan kaysa sa simpleng kaalaman. Nawa, magkaroon tayo ng pananampalatayang bukas sa Panginoon. Isang pananampalatayang sumusunod para nang sa gayon, lalo nating malaman ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Ang panyaya sa atin, huwag maging mababaw. Huwag lamang tumikim sa bukal ng tubig. Uminom ng malalim sa bukal ng buhay ang Panginoon. Maglaan ng panahon sa panalangin, magnilay sa Kanyang mga salita, lumahok sa mga banal na misa, hindi bilang nakagawian lamang, kundi isang tunay na paghahanap sa Panginoon. At doon, mga kapatid, unti-unting natin makikita na wala palang tsamba sa Diyos. Walang aksidenteng pagtatagpo sa Kanya. Ang bawat misa, pagdarasal, ay isang pagkakataon upang makita natin lagi ang Panginoon. Brothers and sisters, let us ask ourselves, are we only bystanders in the Lord? Or are we really looking for Him? Dahil totoo, ang mata ay nakakikita, ang tenga nakaririnig, pero ang pusong bukas lamang sa Diyos ang tunay na nakauunawa. At ang pusong nakaunawa ang siyang tunay na nababago. Amen.